We will by Polonus Lisa Tolo in 5 minutes for observing the wedding ceremony of ceremony and operation. Please welcome our best man in the maid of honor, Mr. Nathaniel Baca and Miss Diana Shane Maria. Mr. Noel Capol and Mrs. Hera Patillo. Our coin bearer, Axel Gray Avenue. And here is our flower girl, Solana A. Hughes. Here is Brianna Faith Santos. And here is Alexandra Luis Balahan. Please welcome the parents of our bride, Mr. Rolando and Miss Johanna Maliani. This time, we invite everyone to please stand up as we welcome our bride. Please welcome our bride, Ms. Patricia Maliani. Tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng Diyos at sa kapuluhan ito upang saksihan at ipagdiwan ang pagkakamiti ni Jeremy M. Roque
at si Patricia P. Magari sa isang banal at Kristiyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at tinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino man nagnanais na pumasok sa tipan ito ay dapat mag-isip ng mabuti na may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. Ikaw, Jeremy M. Roque, tinatanggap mo ba ang babae ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaluin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan? Ang tanging sa kanya lamang mananatili habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo, Pastor. Ikaw naman, Patricia P. Magari, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal ng matrimonyo? Siya ba iyong iibigin, aaluin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang mananatili habang kayong dalawa ay nabubuhay? Kung gayon, hinihiling natin ang basbas ng may kapal sa gawain ito at tayo po'y manalangin. Ama namin na banal, na matrimonyo ito ay aming idinadalangin na ikaw at ang iyong kabanalan sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo ng iyong pagbasbas at ay maganap sa amin kalagitnaan upang ganap at kaaya-aya ang pagdiriwang ng pag-isang dibdib ni Jeremy at Patricia sa pangalan ng Ama, ng Espiritu ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Genesis 2:15 to 25. Then the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to cultivate it and tend it. The Lord God commanded the man, saying, "From any tree of the garden you may freely eat, but from the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For on the day that you will eat from it, you will certainly die." Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." And out of the ground the Lord God formed every animal of the field and every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. The man gave names to all livestock, to the birds of the sky, and to every animal of the field. And for Adam there was not found a helper suitable for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. And the Lord God fashioned into a woman the rib he had taken from the man and brought her to the man. Then the man said, "At last this is the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of the man. For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked, but they were not ashamed."
one another in the fear of Christ. Wives, subject yourselves to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is also the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to cling to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by washing of water with the word, and that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. Because we are parts of his body, for this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and two shall become one flesh. This mystery is great, but I am speaking with reference to Christ and the church. Nevertheless, as for you individually, each husband is to love his own wife the same as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. Ang kasal ay pinag-iisipan o pinaghahandaan sapagkat ito'y banal na hiniram ng Diyos at ito'y pinagputos sa lahat ng kalalakihan na bigyan ng importansya o kahalagahan bilang hakbang sa buhay. Sapagkat ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng ipaghiwalay. Sapagkat ang kasal na ito ay hindi kasal ng dalawa, kung kasal nila sa Diyos, kundi kasal nila sa Diyos. Iniwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at mga kapatid, sasama sa babae. Gayun din ang babae, iiwan niya ang mga magulang, mga kapatid, upang sumama sa lalaki, mapangasawa upang magtayo ng tahanan. In Genesis chapter 1, verse 26, nung likhain ng Panginoon ang lalaki at ang babae ayon sa kanyang wangis at larawan. Ang nais ng Diyos ay kung paano po ang mga ito, ang babae o ang lalaki at ang babae ay mag-manage. We're talking about the family. Kaya nakakalungkot dahil minsan ang pag-aasawa ay naroon na lang sa mga guyog o di kaya kagustuhan ng damdamin dahil sa babae. Nawawala po ang bendisyon at ang utos at ang plano ng Panginoon dahil doon sa ginawang kasalan na walang pag-aanda at walang bendisyon ng Panginoon. Kaya nga dito, ginagawa po natin ang kasalan nito upang malaman ng dalawang ito ang kahalagaan ng kasal at pagbuo ng pamilya. Sa pagbuo ng pamilya ay kinakailangan malaman mo ang iyong responsibilidad bilang asawa ng lalaki at asawa ng babae. Sa kasal o sa pag-aasawa, ang dalawa ay magpapasya ayon sa kanilang dapat gawin na pinapuputos ng Panginoon. Ngunit napakarami ngayong kasal o mag-asawa na ang kanilang desisyon ay hindi kanila, kundi desisyon ng mga magulang. Kaya mga magulang, hindi ko po kayo binabawalan, kundi sana sa kanilang desisyon ay hayaan nyo sila na magkaroon ng isang desisyon na magbibigay sa kanila ng kasiyahan para buuhin ang pamilya na
ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngunit kung sila naman ay nagkukulang o nagkakaroon ng problema, hindi naman po dapat basta-basta nalalapit ang mga magulang at magsasabi kung ano ang gagawin nila. Hayaan po natin na sila mismo ang lumapit upang humingi ng payo. Marami po ngayon ganyan na nangyayari. Kaya ang mga asawa ay nagkakaroon dahil sa mga magulang. Ang biyanan ng lalaki at ang biyanan ng babae ay papasok at gagawa ng isang desisyon na hindi ayon sa kanilang binuo. Kaya nagkakaroon ng problema. At alam ko kaya itong dalawa ay nagpasya dahil nais nila matutunan ang buhay ng mag-asawa. Kaya pinaghandaan at pumasok sa matrimonya na banal. Napakahalaga sa pamilya o sa mag-aasawa ay maging handa ka. Hindi lang handa sa darating na mga pagsubok, kundi maging handa ka sa sitwasyon na kung paano mo aayusin at papagandahin ang isang relasyon ng pamilya o mag-asawa, kung paano ang mga anak ay susunod sa alituntunin ng Panginoon. Marami po ngayon, mga magulang pagdating na kanya, ang babae ay mga anak, nagkakaroon na, nag-uumpisa na ang mag-asawa na magkaroon ng problema. Alam ko kung bakit. Nung makita ng lalaki, ang babae, napakaganda. Isturang, todo ang lagay ng papaganda sa mukha. At nung umibig ang lalaki at nagyaya na sila ay magsama, at nung nag-umpis, itong si babae, nasabi niya, natutal may naknak ko, babawasan ko na ang pag-aayos sa aking sarili. Ang lalaki naman, pabor. Kasi ayaw niyang suportahan sa pinansyal dahil alam niya gastos siya. Kaya nung babae na wala ang itsura, si lalaki tumitingin na sa magandang babae. Kaya dapat unawain mo ang pagmamahal mo sa kanya. Sapagkat ang pagmamahal ang sentro ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. Kaya napakalaga itong pagmamahal ay hindi lang sa itsura, hindi dahil kayo ay nagsama kayo. At kayo ikinasal sa Diyos, hindi sa inyong mga sarili, hindi sa Diyos. Kayo'y haharap sa labanan at magsasabi ng sultan na kung paano yung patutuhayin ang mga pamilya. Sa pamilya, ito yung sinabi ng Panginoon na dapat natin matutunan. Yung tinatawag ng marriage. Kaya nga, akala natin ang pag-aasawa ay paglagay sa tahimik. Hindi po paglagay sa tahimik o pag-aasawa. No? Alisin na po natin sa ating isipan na gusto ko mag-asawa dahil gusto ko lang lumagay sa tahimik. Baka maya, nagkaroon na kayo ng ilang anak, hindi na matahimik. Diba? Kaya nga dito, ang pagpasok sa asawa ay pag-aaral. Pag-aaral na kung paano mo imamagis na iyong pamilya o iyong asawa ay bibigyan at bubuhayin. Kaya yun po ang dapat matutunan ng mag-asawa. Kaya nga, nung nagsabi, babae, nararapat mo ikaw ang asawa. Kaya ito ang gagawin ng babae.
na siya ay magpasakop sa kanyang asawa, na kapag ang kanyang asawa ay naroon sa trabaho, ang nakakalungkot, ang ginagawa ng babae kapag ang asawa ay umaalis sa tahanan, binubuksan ang TV, nanonood ng mga drama, kaya pag uwi ng lalaki, madrama din. Alam niyo, ang dapat gawin ng isang babae habang kanyang asawa ay naroon sa trabaho, siya'y nananalangin na ang kanyang asawa ay maging ayos at ingatan ng Diyos. Of course, pagkatapos ng lalaki, maghahanda siya para sa pag-uwi ng asawa ay aayusin at paghahanda ang kailangan ng lalaki. Dahil ito ang dapat natin pagkakas. Kaya nga ang lalaki, ang kanyang pagiging management ay kung paano siya magbibigay ng sustento sa babae. At kung paano niya bibigyan ng saya ang babae. Kaya nandito, sa pag-aasawa ay paghahanda na iwasan na ang masyadong babad sa mananaga. Kaya mga kalalakihan, dapat sa lakihan, naku ang mga barkada mo naglalaya sa mga asmo. Naging ang si Mrs. Dahil si Mrs. nagluto, naganda sa'yo, kasi yung pagdating yung mainit na sabaw ay naging malamig na sabaw. Ito ang panimula ng hindi pagkakaintindi ng mag-asawa. Kaya nga kinakailangan matuto ang mag-asawa na i-manage ang kanilang oras sa pamilya. Ganyan din ang nanay, hindi lamang o ang babae, hindi lamang pinaghahanda ng pangangailangan ng kanyang asawa at kung sila magkaanak, kinakailangan ang nanay ay naghahanda na kung paano na i-manage ang kanyang anak. Hindi lang kanyang sarili, hindi lang anak. Napakarami ng pamilya, kaya nagkakagulo dahil ang kanilang anak ang naging sanhi ng kabuluhan. Dahil hindi nila alam, hindi na pinagandaan ang pagkakaroon ng anak. Dahil ang problema sa pamilya. Sa totoo lang, napakalaga na maunawaan ang pamilya. Ang pagtayo ng tahanan ay dapat naroon ang pagmamahalan. At sa loob ng tahanan, ang sentro ay ang Panginoon. Psalms 127 verse 1, unless the Lord build the house, the labor will wait. They who wake up early, they who wake up. Kaya nga, sa inyong pagmamahalan siguraduhin ninyo na kayo ba ay nagpakasal talaga sa Panginoon? O baka nagpakasal lang sa harapan? Kaya nagiging kasal-kasal. Pagkatapos, ang babae na wala ng figuran, ang lalaki nag-aaral natin. So in everything, dapat lagi natin tinitignan ating asawa sa kanyang ayo nung muna natin yung asawa. Diba? Nakatagal na yan. Nakakalakot. Biro mo, ang ganda-ganda ng babae, ang ganda-ganda din ang buhay niya sa kanyang magulang, kukunin ng lalaki, at nung kinuha na ng lalaki, inuwi sa bahay, nag-iba ang style ng buhay ng babae. Naging katulog sa loob ng bahay. Diba?
apat na rin. Diba? Nagtutulungan kayo sa buong ng tahanan. Kung ang lalaki ay may panahon, ang lalaki dapat may panahon sa loob ng tahanan, sa kanyang asawa, at ang asawa ng babae, ganoon din may panahon sa kanyang asawa na lalaki. Kaya nga dito, nagkakaroon ng problema. Pagdating doon sa pagtatali, nagkakaroon ng problema. Kasi gusto na lalaki na mapagbigyan siya, hindi pinag-problema. Dahil sabi ko, at minsan naman ang babae, gano'n rin, naghahanap. Hindi mapagbigyan ng lalaki. Kasi pag pumapagod din ang lalaki sa babae. So, dapat pag-usapan ng maganda na paano niyo itatayo ang pamilya. Nakakalungkot, sabi nga ng isang tanda, a house is not a home. And a home is not a house. Paano ito nangyari? Kasi sa loob ng pamilya, wala ginagawa ang mag-asawa kundi sumbatan. Kasabi niya, dahil sa iyo, naging miserable ang buhay ko. Kaya nasasaktan. Kaya nga, ang lalaki, sasabihin, ako rin, ang miserable ang buhay ko. Ang asawa nila. Kaya sigurado pa kayo sa inyong desisyon. Nakakalungkot. Nawawala yung matrimonyo na balay na pagharap nila sa dapat. Handa natin ito. Lagi yung isa-isip na hindi kayo kinasal sa harapan ng pastor, kundi kinasal kayo sa pamilya. Ang inyong kapapangasawa ay ang Diyos. Kaya sa inyo ay dapat maunawaan ang pamilya ay magiging matibay kung ating bibigyan ng halaga ang selebrasyon nito, ang pagharap sa Panginoon at pagtanggap bilang mapapakasawa. Bilang dito, ay sa langit, hinihintay tayo ng Panginoon asawa. Kaya tingnan po dito ang kaganaan, kasalan. Ito yung ng Diyos. Ito yung pinano ng Diyos. Ito yung pinano ng bawat isa. Sa Genesis, sinasabi na, hindi kaya nilikha ang babae o ng lalaki ang babae ay para magpulutan, magmatalan, magkaunawaan, magkaisa. Sa paano parang kung tayo magkukunawaan. Kapag ang lalaki ay nagtrabaho at nagkaroon ng overtime, huwag mo naman ilagay ang yung napanood sa TV sa pagkaulit ng pag-ulit ng lalaki. Pagduduga na inyong problema na. Ganyan mo lalaki. Kapag ang iyong asawa ay nakita mo nag-aayos, matuwag ka. Kasi gusto ng babae, maganda ka. Maganda siya sa iyong harapan. Dahil ayaw niya na tuminig lang sa kanila. Kaya dapat ikatuwag mo, suportahan mo. Kailangan hayaan mo sa kanyang pagpapaganda para sa iyo ay binibigyan mo ng kaligayahan. Kaya natin ko dapat magunawan ang sitwasyon. Pag nagkaanak, huwag nilang hayaan, ang babae lang ang gagawa ng lahat. Kung may panahon ka naman, lalaki, ano siya sapagkat sinasabi ng Biblia, lalaki, mahal mo ang iyong asawa.
Ito yung utos na Diyos. Kaya nga, sa pag-aasawa, sa pagtatayo ng pamilya, hindi natin itinatayo yung ating mga kagustuhan, yung ating pride, kundi tinatayo natin yung kagustuhan ng Diyos na mangyari sa iyo. Maraming ganyan. Ginagawa nila, inaayos nila ang ilang buhay dahil gusto lang nila na maging kilala sila. Maging maganda ang buhay. Ano natin hindi gaganda ang buhay kung hindi natin kasama dito. Hindi na siya kasama ang Diyos. Kaya sa kanyang pag-aasawa, sa iyong pamilya, kasama ang Diyos. Siya ang magiging sentro ng iyong tahanan. Kaya kailangan pinag-uusapan ninyo kung ano ang mga plano ninyo sapagkat ang pagbuo ng pamilya maayos, maganda, matapag. Gaya na sinabi ng Episya, na mga babae, pasahog kayo sa lalaki sapagkat siya ulo sa sarili ninyo sa mga asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon sapagkat siya ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano magpapasakot si Kristo sa Iglesia, gayon din man ang babae dapat pasakot ng lubusan sa kanyang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Hinandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita, ginawa niya ito upang ang Iglesia ay ihaharap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito walang anumang dumis ni kulubon man, banal at walang anumang kamitas. So kaya narinig tayo, hinaharap mo ang babae sa barbara upang maging maayos. Ang kagandahan ay naroon ang paano ninyo pinangahawakan ang pagmamahalan. Ang pagmamahalan ay hindi lamang kung ang babae ay tatanggap ng malaking sweldo mula sa asawa. Kundi nagmamahalan kayo sa isang bagay na dapat niyo maunawaan na si Kristo ang sentro ng inyong buhay. Hindi magiging maganda ang pamilya kung kayo ay umaasa sa mga bagay at sabi-sabi ng mga kaibigan. Kailangan sa inyong buhay, kahit dalawa ay talagang may matibay at kakasya patungkol na paano nyo aayusin at bubuhin ang pamilya na iyong pinagay. Kailangan magbigay sa isa't isa. Ang magbibigayan sa isa-isa ay nagbibigay ng matibay na relasyon. At ginagawa pinagbibigay ng bawat isa. At hindi na kayo bakit may ganyan. Na kahit sila mag-asawa na iiyak pa rin ang babae magbili sa harapan ng lalaki. Ganyan sila. So, ibig sabihin, sa inyong isang ibig ay ibinigay ninyo ang inyong buhay sa isa't isa.
ang pagiging matibay na pamilya ay nagkakaunawaan. Handa mo ba siya hinawaan sa mga bagay na pagkukulang ka? Ikaw naman, handa ka na ba? Baka maya, hindi ka na napagbigyan, nagagalit ka. Iiwalay ka na. O, maghahanap ka na. So, tanda namin, ito yung inyong pagpapasya. Wala naman siguro pumilit sa inyo. Ang mayagaman hanggang maakay sa inyo na kung may pumipilit lang sa inyo. Wala naman siguro tumutok sa inyo ng shotgun. Diba? Para kayo ay magsama. Ito yung pagpapasya ninyo. Kaya nga dito, bibigyan ninyo ng halaga ang inyong desisyon na ginawa ngayon. Saan ninyo ito bibigyan ng halaga? Sa harapan ng Diyos. At sa harapan ng Diyos, mangangako kayo ang bawat isa sa inyo ay pahalagan. Yan ang pahalagan ko. Sige, tumayo tayong dalawa. Sino ang magbibigay ng pahintulot at pagpapala kay Patricia Ann Pimalyari upang ikasal kay Jeremy M. Rocky? Mahulang na babae. Kusang mo ba ninyo binibigay si Patricia kay Jeremy? O ayaw sa mga parang nasa ilong yung kokoy na. Lakasan naman natin magulang. Maging proud tayo. Ito yung guwapo, ito yung lalabo. Okay? Lalaki, sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kayo ba'y handa sa isa't isa? Okay. Lalaki, sumabay ka sa akin. Sa pangalan, pakibigyan ko siya ng halaga. Hindi na lang yung best man na dyan. Okay, sabay ka sa akin. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Patricia Ann, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kanlungan, upang mamahalin at iingatan hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito'y aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito'y aking taus-pusong pangako sa iyo. Pangako sa iyo. Parang nahihirapan buka. Kaibigan ko naman sa babae. Right. Babae, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Jeremy, upang maging aking asawa
upang makasama at mahawakan ka upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, Sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganahan, sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mamahalin at iingatan ka upang mamahalin at iingatan ka hanggang tayo'y paghiwalayan ng kamatayan o paghiwalay ng kamatayan. Upang tayo'y paghiwalay ng kamatayan. upang tayo paghiwalay ng I kamatayan. mean, hanggang tayo'y paghiwalay ng kamatayan. Hanggang tayo paghiwalay ng kamatayan. Alinsunod Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, sa banal na kautusan ng Diyos, ito'y aking taus-pusong pangako sa iyo. ay aming taus-pusong pangako. Okay? Ang singsing. Sabi ko na pala. Ang singsing na ito ay panlabas at pisikal ng simbolo ng isang espiritual na panloob na pagbuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito'y gawa sa ginto, simbolo ng dalisay na tapat, maghari sa inyo ang pagsasama. Ito'y bilog na nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin niyo ang singsing ng karapot. Kaya, tuloy mo ang dalawang tapat. Kayo sumabay na sa akin. Patricia Ann, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay? Hawakan mo rin ang kanyang kaliwa mo. At sumunod ka sa akin. Jeremy, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig bilang tanda ng dalisay na pag-ibig sa iyo. sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Sige. Pwede kang kuha yung kumbelo. Ang belo ay sagisag ng pagiging o pagtakip ng kabanalan ng Diyos. Pagiging isang dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilarawan din nito ang bukal sa loob ng pagsasakop ng babae sa kaniyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki ay magtatanggol at mag-iingat sa kanyang asawa na babae.
kordon ay sagisag ng pagtatali ng Diyos upang ang isang relasyon walang patitulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito'y simbolo ng iyong pangako, pagbabahalang magpakailanman bilang asawa na iyong ang Biblia ng salita ng Diyos pagbigay sa akin. Okay? Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at patatag na pundasyon sa inyong pag-aasawa. Nawa ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal na kalakasan at pag-asa, gaya sa buhay ng sandigan ng inyong pagmamahalan. Alam po natin, ang salita ng Diyos, ang Biblia nito, ay isang manual sa mag-asawa na kung paano po nila mauunawaan ang isang matibay na relasyon at magandang buhay at maayos na pagmamahalan. Sumabay niyo sa akin. Okay? Habang inaabot ko ito, sumabay kayo. Babae, lalaki. Gratis na tayo. Buong puso ko namin tinatanggap, gawa mo tayo. Buong puso po namin tinatanggap Ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, upang aming maging gabay, ilaw, ilaw, bukal na kalakasan, buwal na kalakasan, at pag-asa, at pag-asa, at matibay na sandigan at matibay na sandigan ng aming pagsasamahan. ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin Pagsisikapan namin pagsisikapan namin ang ipamuhay at ipamuhay at ituturo at ituturo sa aming magiging mga anak. sa aming magiging mga anak. Asan yung aras? Ang aras ay simbolo ng pagdadalang pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari nilang dalawa. Ito ang pagpapala ng Diyos na ibibigay mo sa babae
at ang iyong pag-aari ay maging pag-aari ninyo dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki ay tatangkilik sa babae at buong pagsisikap at bubuhayin niya ang babae. Tatanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Okay? Lalaki. Sige tayo. Tumuloy tayo. Ang pagtanggap ng komunyon ay pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Ito ay elemento ng katawan at dugo ni Kristo upang patibayin ang pananampalataya ng mag-asawa, upang sa kanyang pagkaalala na sila'y pinag-isa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo ni Kristo Jesus. Okay, tandaan natin ang pagtanggap ng tinapay ay simbolo ng pagtanggap ninyo sa katawan ni Kristo na pinagtinatanso sa krus. Ang katas na ubas nito ay simbolo ng dugo ng Panginoon na simbolo rin na binanal ng Panginoon ang kanilang pagmamahalan. Sa tuwing kapag ito inyong ibig sabihin tinatanggap ninyo ang pagbugas at pagliligtas sa inyo ng Panginoon. Sige, dito tayo po. Pwede na natin alisin ang tandon. Yung tandon, pwede na natin alisin. Ang paglalagda ng dalawa ay katibayan na sila ay kinakasal. Okay? Walang buwan yan. Wala pa ng awit. Apat na awit. Tim. Tiga.
Ang kandila ay simbolo ng ilaw. Sinabi po ng Biblia, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako'y sabi ng Panginoon, at kayo din ang ilaw ng sanlibutan. Ang pagsindi ng kandila ay tanda sa inyong dalawa na ang inyong pagmamahalang sa inyong pagtayo ng tahanan, ang ilaw ng inyong buhay ay magliliwanag saan man itago. Kaya nga dito, sa inyong pagsindi ng kandila ay tanda na larawan ng pagiging isa. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat pag-iwalayin. Hindi naman. Sige po. Sundin ko na sa inyong step. Hindi ng dalawa. Ang pagsindi ng kandila ay nila sa harapan na ang ilaw at liwanag ng pagmamahalan ay magningning sa kanilang buhay at sa loob. Sige po, isa kayo sa aking panalangin bilang pagtatalaga. Makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na nagmamahalan mong lubos ay magpapasyang tanggapin ang kaloob ng pagkakasawa. Hinahabilin namin sa iyo na pagpalain mo sila, tulungan at ingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gaya po na sila ay kanilang araw-araw o sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi magkamali sa landas ng kanilang tatahakin. Hayaan mo na ang kanilang pamilya na bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon. Na sa iyo lamang na lubos na umaasa, tutugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Upang lalong panilang patunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagsama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Okay.
Hallelujah. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Hands for Christ International Christian Ministry at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Jeremy M. Roque at Patricia Ann P. Malyari ay magiging Mrs. Roque na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag pag-iwaliin. Hindi naman. Palpakin po natin. Jeremy at Patricia Ann, pagpalain kayo nawa at ingatan ni Yahweh hanggang sa nawa ay subaybayan ni Yahweh at lingapin ang inyong pagmamahalan at pagsasama at bibigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Adlang? Yan. Mga kapatid at mga kaibigan, buong puso po natin parangalan at hello, mga nina, support or Thank you so much po. This time, the whole parish for of our couple is comes from